Fund transfer ng PhilHealth dikta ng Kongreso ayon sa DOF. Ang detalye mula kay Kabaryo Margot Gonzales. Margot! Anindigan ng Department of Finance o DOF na hindi galing sa ehensya ang utos na ilipat ang halos 90 billion pesos na excess fund ng PhilHealth para mailaan sa unprogrammed funds. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, dikta ng Kongreso ang naturang fund transfer pati sa nakasaad sa 2024 General Appropriations Act. Hindi ito inimbento ng DOF. Ito'y ayon sa batas na pinasahan ng Kongreso. In fact, inutusan ng Kongreso ang DOF. Kung babasahin nyo yung section, paragraph D of the section in the unprogrammed appropriations, yung special provisions, sinasabi doon that the DOF shall, hindi may, shall, mandated utos ng Kongreso na maglabas ng circular at pag-aralan yung mga reserve fund at fund balances ng mga GOCC. So, nung rinepaso ng DOF yan, pinag-aralan muna namin, one, may utos na legal. Tinanong namin ang OGCC, ang GCG, ang COA, na legal ba to? Ang sabi sa amin, legal yan. Sinabi nitong malaki ang natutulog na pondo sa PhilHealth, kaya nararapat lang din na ilaan ito sa ibang programa, gaya ng infrastructure at social protection program. Anya sa 590 billion pesos na pondo ng PhilHealth ay hindi naman kayang ubusin o gastusin raw ito ng state insurer sa isang taon. At mula sa 590 billion pesos ay 90 billion pesos lang naman daw ang ibabawa sa state insurer dahil hindi naman ito kayang gastusin ng pamahalaan. Anya, ang mga natitenggang pondo ay nasasayang lalo pat nag-accumulate ito ng interes. Yung 89 billion, kung 590 yan, kinuha ba yung lagay na natin 90, may matitirang 500 billion pa rin ang PhilHealth. Ang magagastos nila sa taong ito, tansya namin, base sa plano nila. Kasama na dyan yung utos ng Pangulo na dagdagan yung additional benefit packages. Tansya namin dyan hanggang 175 billion lang ang magagastos. Hindi mo naman pwedeng ubusin yung 500 dahil pag inubos mo yung 500, next year wala nang pagkagastusan ang PhilHealth. Nilinaw din ni Recto na hindi galing sa kontribusyon ng mga miyembro ng PhilHealth ang naturang excess fund. Yun ang sinasabi ko, fake news. Hindi galing sa members' contribution yan. Galing yan sa subsidiya ng gobyerno. Yeah, I was also 40 to 50% ng lahat ng kita ng PhilHealth galing sa national na pamahalaan, subsidiya ng gobyerno. Matatandaan na lumapit na sa Korte Suprema si Senator Coco Pimentel, Philippine Medical Association at iba pang health advocates para questionin ang legalidad ng paglilipat ng pondo ng PhilHealth. Humiling ang mga ito sa korte na mapatawan ng Temporary Restraining Order o TRO upang mapigilan ng fund transfer. Gusto rin nilang maibalik sa PhilHealth ang 20 billion pesos na nauna nang nailipat. Una nang sinabi ng mga health advocate na labag sa Universal Care Health Law na alisan ng pondo ang PhilHealth. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, Margot Gonzales, SMNI News. Samantala, mga barko ng People's Liberation Army Navy ng China namatan sa gitna ng multilateral maritime exercise sa pagitan ng Pilipinas, Amerika, Australia at Canada. Ang detalye mula kay Kabaryo Paul Montibon. Paul. Kapansin-pansin ang naging presensya at pagbuntot ng mga barko ng China sa gitna ng isinasagawang multilateral maritime exercise sa pagitan ng Pilipinas, Amerika, Australia at Canada. Kaugnay rito nagtipaugnayan ng Armed Forces of the Philippines sa Philippine Coast Guard, gayon din ang ipapangahensya ng pamahalaan para bantayan ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Kabilang sa mga bumupuntot sa mga barko ng magkakaalyadong bansa ay ang Wushu Changpao 2 class corvette, Wangshan Chaikai 2 class corvette at Puching Changpao 2 class corvette. Gayman, sinabi ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Reservent Trinidad na sa kabila ng presensya ng mga barko ng China ay wala naman silang naisalang anumang illegal na aktibidad dito maliban sa kanilang paghimasok sa teritoryo ng Pilipinas. Pagkaman nagkaroon din ng pagsasanay ang mga barko ng China mula July 31 hanggang August 2, sinabi ni Trinidad na ginawa naman ito sa labas ng exclusive economic zone ng Pilipinas.
Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal. Nag-uulat Paul Montebon, kapartner mo sa Balita Service. Samantala, SWAT sa checkpoint sa Davao City hindi tama. Uniforme nila panggera ayon kay Senator Bato de la Rosa. Ang detalye mula kay Marina Mortel. Kwarna. Mga instructions na nangyayari. Hindi yan gano'ng katapang na magdating dyan na ganito ka dapat ang kagad ang ginagawa kung walang instruction. May nag-instruct dyan. Ito ang nakikita ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa mga galaw ng hepe ng Police Regional Office Davao na si Nicolas Torre III. Ito'y kasunod ng pahayag ni Torre na mayroon umanong manipulasyon ng police blotter record sa Davao City kaya raw mababa ang tala ng krimen sa lungsod. Ito rin ani Torre ang dahilan kung bakit ipinag-utos niya ang relief sa 19 police stations. Sa isang panayam sa Banateros sa SMNI, sinabi ni Senator Bato na hindi basta magtatapang-tapangan si Torre at gawin ang mga pinaggagawa niya sa Davao City kung walang nagbibigay sa kanya ng mga utos. Kung ikaw, regional director ka, biglang salta ka dyan sa Davao, hindi ka man lang na-assign dyan ever since, biglang dating ka dyan at ganyan kagad ang pinagsasabi mo, despite the fact na alam mo ang record ng Davao City Police Office kung ano ang kanyang prestige na pinanghahawakan, kanyang hold of famer yung Davao City Police Office. Alam mo yan. Dagdag pa ng senador, itanggi man ito ni Torre o hindi siya mauutong walang kumukumpas sa bagong hepe ng Davao Region Police, lalo na't alam ni Torre ang katotohanan sa magandang record ng Davao City. Hindi ko naniwala na hindi niya alam yan. But despite the fact na ganun pa rin yung actuation niya, ganun yung treatment niya sa unit, ibig sabihin yan, may mga patagong instruction sa kanya na dapat ganitong gawin mo, i-pressure mo sila, i-continue the operations para mayanig yung mga tao. I am sure may mga instructions na gano'n. I-deny man nila o hindi nila ako pwedeng utuin. Matatanda ang una ng sinabi ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na isang professional liar si Torre dahil na rin sa mga maniobra nito sa lungsod dahilan upang ma-relieve ang 19 police station commanders at madisturbo ang kapayapaan sa Davao City. Samantala, pinuna rin ni Bato ang paglalagay ng PNP Special Weapons and Tactics o SWAT sa mga checkpoints sa Davao City, partikular na sa harap ng mga religious compound ng Kingdom of Jesus Christ. Anya, mali ito at mayroon itong administratibong pananagutan kung gugustuhin ng liderato sa PNP. Kung SWAT ganyan, dapat nandoon ka tactical operation, hindi yung ganyan na ginagawa mo na nagkakanda ka ng checkpoint na ganyan. Yung mga ganyan format pangbangira na yan, tactical uniform yan . Hindi dapat ganyan ang forma pang magkanda ka ng checkpoint. You wear your proper uniform. Hindi dapat ganun. So, dapat may administratibong pananagutan sila kung gugustuhin at kanilang mga higher-ups, no? Matatandaang matapos ang sabay-sabay na paglusob ng PNP SAF at CIDG sa mga religious compound ng KOJC upang magsibilang ng arrest warrant laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy at 5 pang individual ay hindi na tumigil ang mga misyonaryo ng simbahan na manawagan sa gobyerno dahil sa hindi ring tumitigil sa panggigipit ang kapulisan sa kanila. In response to what the Honorable General sa pagdinig na ginawa nitong Lunes sa Senado, muling isinalaysay ng KOJC ang mga karumal-dumal na ginawa ng PNP SAF sa kanilang religious compound at nanawagan din na tigilan na nila ang pagsisinungaling ng PNP. Batay sa mga pahayag ng KOJC, araw at gabi na silang nagbabantay at nananalangin sa kanilang mga compound dahil hindi rin tumitigil ang mga polis na nakapaligid sa kanilang mga compound. Ang mga nasabing polis ay nagsusuot ng naka-full battle gear, walang nameplate at nakatakip pa ang mukha. Pinuna naman ito ni Bato at sinabing delikado ang ganitong pamamalakad dahil maaari itong pamarisan ng mga kriminal. Mayroon akong naimbestigahan na yung Vice Mayor ng dito sa Apari, Cagayan, na bumiyahe, minonitor yung kanyang movement. Tapos pagdating sa dito banda sa Nueva Vizcaya, chinikpoint sila ng naka-uniforme. Naka-uniforme
na mga pulis. Pagkatapos niratrat, pinatay yung mayor at saka yung vice mayor at saka yung mga kasamahan nila. 6 sila sa loob ng isang van, ubos, patay. Naka-uniforme yun. Pero hindi yun mga pulis, mga kriminal yun. Kung hayaan natin na ganun palagi gagawin natin mga pulis, kayang-kayang kukupyahin yan ng mga kriminal. Samantala, dagdag ni Bato, mali rin ang mga hakbang ng PNP sa sinasabi nitong pagpapatupad ng batas. 5 tao lang naman yung hinahanap nila na may warrant of arrest. Bakit kailangan pa nilang kalabanin yung buong community ng Davao dahil sa hinahanap nila na 5 tao na may warrant of arrest? I think that's a very wrong approach. Kaya naman ikinalulungkot ng senador na ang matagal na tiwala ng taong bayan sa mga pulis sa Davao ay tila nawawala na dahil lang sa palpak na liderato ngayon ng PNP. I am broken-hearted pagdating sa relasyon ng pulis at ng komunidad ng Davao City. Sayang yung pinaghirapan natin noon na i-establish yung trust, yung love ng tao sa kanilang pulis at ng pulis sa kanilang community. Ako'y nasasayangan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Ina Mortel, SMNA News. Dagdag pambalita, NYC hinamon ng mga pulis na nakadeploy sa harap ng KOJC compound na maglagay ng mga nameplate. Ang detalye mula kay Kaberbal, Divina Gracia, Kaberbal. Kailangan talaga kung taga-gobyerno tayo, nagpapakilala tayong taga-gobyerno at kung uniform personnel tayo, pinapakita natin yung nameplate natin kasi parte yun ng uniform. Iyan ang hamon ngayon ni National Youth Commission o NYC Chairman Undersecretary Ronald Cardema sa Philippine National Police. Kaugnay ito ng reklamo ng mga taga-Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa mga kapulisan na nakadeploy sa paligid ng kanilang religious compound sa Davao City na walang nameplate. Ayon sa mga taga-KOJC, nababahala sila na posibleng mga police scalawags o di kaya ay mga New People's Army o NPA ang mga ito lalo't hindi rin nagpapakilala ang mga ito kapag sila ay tinatanong. Bagay na sinangayunan din ni Undersecretary Cardema. Kasi hindi naman natin alam kung NPA na yan o hoodlum or kahit ano, di ba? So kailangan talaga pag ganyan, nagpapakilala, buo yung uniforme para kita yung nameplate. Minsan nga kailangan ng body cam, di ba, sa ibang bansa. Para very objective yung nagiging operation. Bukod naman sa walang nameplate, tinatabunan din ng naturang mga kapulisan ang plate number ng kanilang sasakyan na labis sa kaduda-duda para sa mga taga-KOJC. Matapos ang June 10 attack ng PNP SAF at CIDG sa mga religious compound ng KOJC at paglalabas ng pabuya laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy at ilang iba pa, ay tuloy-tuloy na ang pagde-deploy ng PNP Region 11 ng kanilang tauhan sa paligid ng KOJC religious compound. Ang naturang hakbang ng PNP ay umani ng pagkondena dahil sa takot na idinudulot nito hindi lamang sa mga taga-KOJC, maging sa mga mag-aaral ng Jose Maria College na nasa loob ng compound ng KOJC. Maging ang mga taga-Davao City ay tila nawawala na rin ang tiwala sa kapulisan dahil sa kanilang ginagawang panggigipit. Kaugnay nito, ipinunto ni Cardema sa kapulisan. Dapat objective lang po tayo sa ating pagtupad sa ating mga tungkulin, di ba? Kasi lahat tayo sa gobyerno, kalaban natin ang NPA at ang SMNI, ayan, KOJC, kasama natin yan sa laban sa NPA. Kaya sana ayusin po natin, very objective lang po ang operation ng ating mga government troops at ang ating gobyerno. Sa huli, umaasa si Cardema na lalabas sa pagdinig ng Senado sa pangunguna ni Senator Ronald Bato de la Rosa na dati ring hepe ng pambansang pulisya ang mga paglabag ng kapulisan sa pag-atake sa KOJC. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Val Divina Gracia, SMNA News. Sa iba pang mga balita, kaligtasan ng bansa na mas mahalaga kay BP Sara Duterte. Ang detalye mula kay Kabar Jason Rubrico. Kabar Jason. Pinasalamatan ni Vice President Sara Duterte ang 6 na Muslim tribe ng Davao City na kamakailan ay nagpahayag ng suporta sa kanya. Kabilang dito ang mga tribo ng Iranon, Kagan, Maguindanao, Maranao, Sama at Tausug. Ngunit ani Vice President Sara, sa ngayon ay hindi mahalaga ang kanyang seguridad, kundi ang kaligtasan ng Pilipinas. Sa kanyang written message, pinuna ng pangalawang Pangulo ang administrasyon at iginiit na dapat malasakit ang ipairal sa mga Pilipino.
Kinwestiyon naman ni VP Sara ang katapatan ng mga nakaupo sa administrasyon na nagdulot ng takot sa mga Pilipino para sa kinabukasan ng kabataan. Pinuna rin ng Vice Presidente ang paghahanda ng Marcos Jr. government sa panahon ng kalamidad, lalo pat sablay ito sa pagtugon sa problema sa baha ng ulanin ang Metro Manila at karatig lugar dahil sa hanging habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Binanatan rin ng pangalawang Pangulo ang pag-amin ng Department of Public Works and Highways na walang flood control master plan ang Marcos Jr. government. Samantala, hindi rin pinalusot ng Vice Presidente ang fund transfer ng PhilHealth papunta sa National Treasury na nagkakahalaga ng 89.9 billion pesos. Nakikita ng pangalawang Pangulo ang paghihirap ng taong bayan na maka-access sa healthcare programs ng pamahalaan matapos bawasan ang pondo ng PhilHealth. Ang mga representante sa Kamara naman aniya ay dapat nakakaintindi sa totoong sanhi ng kakulangan sa police-to-population ratio. Aniya, dapat naiintindihan ng mga mambabatas na para tugunan ang kakulangan ng mga pulis ay kinakailangan ng makabagong teknolohiya. Pinuna ni VP Sara ang pagsawsaw ng mga mambabatas sa isyu ng iba imbes na magpasa ng makabagong batas. Pinuna rin ni Vice President Duterte ang airport officials na imbes magsumikap na magkaroon ng world-class facility at pahalagahan ang seguridad at privacy ng mga pasahero, lalong-lalo na ang mga kabataan, ay sila pa ngayon ang walang imik sa ganitong issue. Matatandaan na nagkaroon ng media leak ang pag-alis ni VP Sara papuntang Germany. Nakuhanan siya ng CCTV footage, pati na ang kanyang mga anak. Bilang isang malayang bansa naman, ipinunto ni VP Sara na dapat ang Pilipinas ay tumindig laban sa panghihimasok ng mga dayuhan sa internal affairs ng gobyerno. Pero sa halip na manindigan ay yumuyuko at sumusunod na lamang ang Administrasyong Marcos sa kumpas ng mga dayuhan, lalo na sa issue ng International Criminal Court. Paliwanag din ng pangalawang Pangulo na dapat nangunguna ang Pilipinas sa mga karatig bansa dahil sa sipag at galing ng mga Pilipino. Pero dahil sa mga mapanlinlang ng mga tao para maupo sa pwesto ay patuloy aniya na nagugutom, naghihirap at lumulubog ang bansa. Sa huli, binigyang diin ni Vice President Duterte na pagod na ang mga Pilipino na makita ang bansa na napag-iiwanan, tinatrato na parang walang halaga, hindi kaaya-aya at sunod-sunuran sa ibang lahi. Aniya, deserve ng mga Pilipino ang isang matinong gobyerno, bagay na hindi ramdam ng nakararami sa kasalukuyang administrasyon. Para sa dating Chief Presidential Legal Counsel ng Administrasyong Duterte na si Attorney Salvador Panelo, ang sinasabi ni Vice President Duterte ay yun din ang hinaing ng taong bayan. Kaya ani Panelo, kinakailangan ng magising ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Madalit sabi, kailangan ng administrasyon dahil yung pangalawang Pangulo na ang nagbabalidate sa sinasabi ng ating mga kababayan. At ang kababayan din natin na nagbabalidate sa sinasabi ng Vice Presidente. Kailangan po magising na kayo sapagat hindi na ordinaryo ang nakikita at naririnig ng taong bayan. Dagdag pa ng abogado na kinakailangan ng makinig, tugunan ang hinaing ng taong bayan at kumilos ang kasalukuyang administrasyon. Dahil aniya, simula na ito ng pag-aalsa ng mga Pilipino. Sapagkat yan ay simula na ng pag-aalsa. Kung hindi man sa kalsada, nagsimula na iparamdam sa inyo. Huwag na kayo maghintay na itong mga taong ito at pati ang Vice Presidente lumabas sa kalsada at magprotesta sa ginagawa.